Hello everyone! Welcome back to my channel. Ang video ko ngayon ay tungkol sa ating yung bagong curriculum ng DepEd sa ating senior high school. So ito ay para sa mga magulang na merong mga papasok na mga anak sa senior high school or sa mga ating mga learners, sa mga bata ngayon na kagagraduate ng junior high school at papasok ng senior high school at nalilito. Ang tanong ngayon ay, meron pa bang senior high school para sa school year 2025-2026 or sa mga darating pang mga taon? Ang sagot ay yes! Hindi inalis ang senior high school. Pero ito ay dahil sa may bagong curriculum ngayon ang DepEd, ang senior high school ngayon ay nandyan pa rin pero strengthen the program of senior high school. So ibig sabihin, ni-revise lang, mas lalong pinaganda ang program pero hindi inalis ang senior high school. Kung dati, ang tawag natin, merong ang senior high school ay may iba-ibang strands, diba? Katulad ng Humes, STEM, TBL, at kung ano-ano pa, at kung ano pang iba yon. Ngayon ay ginawang dalawa na lang. So, inalis ang strand at pinalitan ito ng track. Diba kasi dati, sabi ay, nasa Humes ka, paano anong track doon, pero sa Humes marami kung ano ang gusto mong pwedeng course na kunin pagdating ng college. Pag sa STEM naman, yung mga sciences. So, ngayon ay dalawa na lang ang ating tinatawag na track. Wala nang strand. Ano naman ngayon ang tinatawag na track ngayon sa senior high school na dalawa? So, yung unang track ay ang academic track at yung pangalawa ay ang TBL track. Sa academic tracks, ito yung mga pinagsama-sama dating mga strand ng STEM, Humes, at saka ABM. Samantalang sa TBL, yun yung mga dating mga beauty care, mga agriculture, electrical. So, yung pinagsama-sama na sila sa isang track. Sa ilalim ng bagong curriculum na ito, ang mga subjects ay pinaghati-hati or pinangkat-pangkat sa tatlo. Ito yung core subjects, academic or elective subjects, yung TBL or ang ating pro-tech elective subjects. So, bakit elective? Kasi dati, di ba, subject na mga dati ay mga sciences, iba-iba. So, ngayon, ginawang elective kasi ang elective is a applied or specialized subject na. Ano naman ang benefits ng bagong curriculum ng senior high school? Unang-una ay mababawasan ang kanilang subjects. Kung dati hirap na hirap sila sa kanilang 17 subjects ng mga sciences noon, yung mga Humes na yan, ngayon ay magiging 5 na lang ang focus ng kanilang subjects. Ano ba yung 5 na yon? Una ay effective communication, 2, life skills, 3, general mathematics, 4, general science, 5, ay pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas at lipunan Pilipino. So, parang yung social studies na yun or ano ba yung mga kasaysayan ng Pilipinas. Number 2 na benefit ay mas magiging handa ang ating mga senior high school sa mga future na kanilang mga trabaho na papasukin dahil mas ifo-focus dito yung immersion doon sa kanilang mga skills na gusto nilang pasukin in the future na kanilang pagtatrabahuan. Number 3 ay bibigyan ng option ng ating mga learners para pumili ng kanilang mga subjects na gustong kunin. Ang tawag doon ay doorway option. So, dito ay kahit na nandun ka sa academics, yung katulad ng ang mga subject mo ay for sciences, ang mga gusto mong course ay for sciences, pwede ka or may karapatan ang ating mga learners na pumili ng mga subject na sa tingin nila ay magiging
kabawasan yon pagdating ng kanilang college, yung hindi na nila kukunin. Kasi pagdating ng college nila, kung anong course na kukunin nila, yung mga subjects na yon ay hindi na nila kukunin. Ngunit ito ang tanong, lahat ba sa next year ay na mga senior high school ay sa curriculum na ito papasok? Ang sagot ay hindi. Kung ikaw ngayon ay grade 11 at papasok ka ng grade 12, yung susundan mong curriculum ay yung nakaraang curriculum pa rin. At ito ay magbabago lang, yung bagong curriculum ay applied lang sa mga bagong papasok na grade 11. Kaya kung ikaw ay nag-stop ng pansamantala sa inyong pagpasok, kunwari ikaw ay grade 11 na nung nakaraan, tapos nag-stop ka, hindi ka na grade 12, dapat ka nang bumalik ngayon para makuha mo pa yung old curriculum ng senior high school, or else baka ikaw ay sa susunod na taon ay magiging dun ka na, babalik ka ulit sa grade 11 kasi kukunin mo na yung bagong curriculum. Sana ay naliwanagan kahit konti ang inyong mga isipan. Lalo na marami na naman magtatanong, ano na naman ba itong bagong curriculum? Nakakalito na, diba? So, eto ang paliwanag. Diba, mas magiging advantage, lalo na sa mga gastos, lalo na sa notebooks na dating 17 ngayon ay 5 na lang, o diba, mas less ang gastos ng parents sa pagbibili ng mga notebook at yung mga bata sa maraming iniistudihan ng mga subjects na halos pare-pareho lang din. Maraming salamat sa inyong pakikinig and see you on my other videos.